They said that friendship is a luxury money can't buy. Mahirap daw magkaroon ng tunay at matibay na mga kaibigan. But what if? What if the true luxury is justice? Mahal para sa mga simpleng mamamayan at mura naman para sa may mga kapangyarihan. Hindi nabibili ang pagkakaroon ng isang kaibigan, pero ang hustisya, nabibili ng mga halangang bituka. Mara, anong nangyari? Wala na ba talaga sila? Pinatay niya sila. Pinatay niya! Mukhang malalim ang iniisip mo, Amara. Kinakabahan ka pa para sa graduation mo sa Butres. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miss Mira. Halo-halo lang. Hindi ko na alam ang lashes na tatapakan. It's okay if you have to figure things out. Hindi mo naman kailangan madali. O, asan na ba yung apartment? Hi, Miss Mira! Hindi ka na ba sasama, Miss Mira? Last banding natin to before our graduation, no? Sayang naman. Hindi ka pwede head-in. Napatawag ako ngayon kasi kailangan ko mag-graduate para sa graduation ko sa Butres. Sinamahan ko lang kayo hanggang dito kasi sabi na may bibigay kayo sa akin. Surprise! Ano to? Cake! A symbol for thanking everything. As a college student, you shouldn't be spoiled. But, you never tried to be gentle and kind to us. We never requested. Sadyang gano'n lang talaga pagkakawin ka. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Uy, sana Iiyak ba? na yan! We just want to thank you at least for your graduate. Me, Helen, James, and Carol. We have known you as experience. But just like Amara, we met you both. Pero kayo pinagmaganda. So thank you, Miss Mira. Thank you all for this. And since you all wanted to attend law school, my wish is for your mantra to be granted. Parinig nga ulit ng mantra nyo. Guys, 1, 2, 3, go! Para sa hindi matatawaran, kaming lima, abogado ng mamamayan, hustisya para sa bayan. Malapit na po tayo sa ating Masalas House niyo. Halos 30 minutes na tayo maglalakad eh. Yeah, malapit na. Hindi, mas ang makikita. Sure, at least tayo. Hindi na dapat tayo. Don't play my card, loves. Smoothie like Papa Mason. Hindi tayo namas tayo sa kotse. Sutan, pangit naman ang music ni Helen. Pangit na nga ng music. Pangit pa ng boses. Wow, Tito. Lagyan mo pa ako na panahon pa natin sa pagsabi yung mga music videos. Guys, awat mo, it's almost sunset. We need to double time. Sabi ni Fatima, malapit naman na. Kaya konting tiis na lang. O, Fatima. Oh, ano ba siya? Hindi ko pa sinabihan ni Daddy? Sinabihan ko, ma'am. Pabalik na sana ako para naisip pa ibang kwarto. Kung dito na ako pala kayo. No, it's okay. Hindi naman namin malalag na kasi. Okay po, ma'am. Mauna na po ako. Enjoy po kayo. Guys, welcome to our family's rest house. Wow, ganda. Ang cute ni Miss Mira. Suot-suot niya kagad yung dress na binili ko for her. Look, oh! Sayang natin hindi siya nakasama sa atin. But who knows, maybe after our graduation, maulit to. Talaga, dapat lang. Hindi pwedeng hindi na to maulit. Ang galit ko ng caretaker niyo. Ang bait yun. Naluluksa pa. Hayaan nyo na. What? Fatima? 6th death anniversary ngayon ni Lira? Helen! Death anniversary? Lira? Sino Lira?
Matagal niyo nang nababanggit ang pangalan niya. But you never told me kung sino ba talaga siya. Ano? Tago-taguan ng sikreto? I thought we were friends. You don't know her, Amara. Oh, classmate namin siya ng high school na namatay in the middle of the school year. Yun lang. Hey! Say hi to the camera, girls! Since the night is still young, let the party begin! Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. 10 years from now, aside from our mantra, I really want to own a bake shop. Yung tipong ako yung gagawa ng cakes nyo, ng mga anak nyo, o kung sino. Then, at the same time, attorney ako. Wait. Ako naman. Ako? Siguro, 10 years from now, I'm independent na from my family. Lo, grabe siya makatawa. Ikaw na. 10 years from now, this may be a good husband to my gorgeous wife. Okay, my turn. I have a question instead. 10 years from now, are you still alive? Tatanong lang. But who knows the odds, right? Anyways, Amara, your turn. 10 years from now, I could see myself building my own law firm. Tapos, lahat kami ay abogado. Ano nangyari? Hustisya para sa bayan. Hustisya para kay Lira? Lira na naman, ha? Ano ba talagang mayroon kay Lira, ha? Sino ba nagsulat nito? What? At this moment talaga, naisipan niyo ang prank? For what? Akala ko ba, nakalimutan na natin yan. Ilang taon na nakalipas, oh! Ano? Wala ba talagang magsasabi sa akin tungkol kay Lira, ha? Shut up, Mara! Ito yung natin. Stay up! Shut me right now, James. Really? Ano ba? Umami na lang kung sino gumawa nito. Hindi nakakatuwa. Baka naman kasi, ikaw lang naman yung nagsulat. Total, ikaw lang naman yung mahilig magbiro ng out of line. Wow, Kiko. Ako ba talaga sinisisi mo ngayon? If I know, ikaw ang unang lumabas ng kwarto bago ako pumunta ng CR. Ikaw! Pumunta ako sa kusina kasi iiwan ni Fatima yung wipes niya. Tsaka, wala namang ibang lumabas ng kwarto maliban sa ating dalawa eh. Pinagkaiba lang, ako pumunta sa kusina at ikaw pumunta sa CR. Eh di sige, ako na lang yung sisihin nyo. Total ako lang naman yung masamang ugali dito, di ba? Helen, no? Hindi ka naman sinisisi. Eh yun yung pinapalabas ni Kiko eh. Tsaka, Helen! 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 Helen? Helen! Helen? Helen! Wala nang puso si Helen. Wait, I'll ask for help. Ala, walang signal ng wifi. Ano to?
ba yung statue or figure dyan sa tabi ng pinto niya? Fatima, ano yun? No? Wala ka ng ganyan? Sino yun? Hindi ko alam. Hindi ko dapat tinatanong ko eh. Results nyo to. I don't know. I have no idea. This is a remote area. Halos tayo na dapat nandito. Eh, kung tayo lang ang tao dito, sino yun? Hindi ko alam, Kiko. Caretaker nyo, umuwi na ba talaga yun? Iniwan natin sila yun doon kanina. I said I don't know. Tsaka pa tayo si Helen. Kiko, what we need to do right now is to escape. Helen is our friend. Stop being selfish. I'm not selfish. At kung hindi tayo aalis dito, sasunod tayo sa kanya. Saan tayo tatakas? For sure naman alam mo yung mga daan dito. All of the windows are sealed. Iisa lang labasan. Doon sa main door. But what if the person is still out there, huh? Where's James? Hindi ko alam, Fatima. Akala ko kasunod na natin sila. Tapos, Taguan, maliwanag ang buwan. Bilang sa dilim, 1 hanggang 4. Isa'y uminom, muli na ang lahat. 2'y napagod sa hiningang salat. 3 ang nahuli ng talim ng gabi. 4 ay sumunod, walang sinabi. Tagu-taguan, tapos na ang laro. Ate ang taya, at nahanap na kayo. si Lira! Si Lira! Inuulto ba tayo ni Lira? Pinaghihigantahan niya ba tayo sa mga ginawa natin noon, Fatima? Shut up, Kiko! Lira is dead! I see it with my 2 eyes! Patay na si Lira! Kung sino man yun, baka mananakaw lang yun! Ewan! Umanda siya kapag nalaman niya yung daddy. Now, we need to find James, Kiko. Papayo ka na ba? Delikado! Mas delikado kung maghintay rito tayo mamatay. Bahala ka sa buhay mo. I'll find James at sabay kami aas dito. Ewan ko sa'yo! James, si Helen. Ano siya? Sino yung pumatay sa kanya? Eh tayong 5 lang naman dito ah. I have no idea right now, Amara. But I have a guess. Sino? Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa amin. At Ruth we buried 6 years ago. And now maybe we're paying the price. It is something to do with dignity. Taguan, maliwanag ang buwan. Bilang sa dilim, 1 hanggang 4. Isa'y uminom, muli na ang lahat. 2'y napagod sa hiningang salat. 3 ang nahuli ng talim ng gabi. 4 ay sumunod, walang sinabi. Tagu-taguan, tapos na ang laro.
Tapos ate ang taya at nahanap na kayo. At nahanap Ram! It was God. Nung pumunta ako sa museum, his body was there. Yes, kahit si James. Wala na rin si James. What did you say? Si James, wala na. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo sinubukan itayo si Helen kanina, edi sana nakatagpo si James. Edi sana, kami magkasama. Paano naging kasalanan ko? Baka kayo ang pumatay. Baka kasalanan mo o kasalanan nyo rin. Sabi ni James, baka may kinalaman to sa ginawa niyo kay Lyra. Never mention that girl's name here. Patay na si Lyra? Kaya imposible siyang magkagawa nito. Paano kung hindi si Lyra ang pumatay, ha? Aminin mo na kasi. Ano ba talagang ginawa niyo kay Lyra? Ba't tayo napunta sa ganitong sitwasyon? I didn't mean to kill Lyra, Amara. We didn't mean to kill Lyra. Namatay mo si Lyra. Ang sabi ko, hindi ko sinasadya. Grade 9, in the second quarter, nag-transfer si Lyra. Dahil nga new student, we decided to let her in our group. Our friendship went well until I noticed James started to fall for Lyra. Ever since we were kids, I know deeply that I love James. That's why I couldn't bear seeing him falling for someone else when he should have been mine. That's why I decided to spread rumors about her in our school. Iba-iba. Rumors that could make her transfer to another school again. I was happy because finally, iniiwasan na siya ni James. Then suddenly, I remember Lyra telling us that she's allergic to peanuts. Kaya binigyan namin siya ng tinapay na may palaman at peanut butter. Akala namin nagbibiro lang siya. Dahil matapos yun, wala namang kaming narinig nagkaroon ng aberya. Hanggang sa nang makita niya kami, agad siyang humingi ng tulong. Hindi raw siya makahinga. Pero binaliwala namin yun ni Helen because maybe Lyra's an attention seeker. Tinawag ni Helen si Kiko at James na nakitawa rin. Kinuha pa ni Kiko ng litrato si Lyra na habang nakaluhod. Unti-unting nangihina si Lyra. Hanggang sinakitan na lang namin na bigla siyang nawala ng hininga. Wala na siyang puso. Wala na siyang buhay. Kaya magmula noon, ibinaon namin sa limot ang katotohanan. Wala dapat nakakalam na kaming lima ang sanhi ng pagkamatay ni Lyra. Because if anyone finds out, we will be dead to our families. Especially me. Hindi pwedeng maramihan ang pangalan ni Daddy as ngayon. Hindi nyo man lang tinulungan si Lyra. Hindi nyo man lang inagapan yung tao. Unti-unting nawawalan ng hininga. Ganun na ba talaga kayo kasama, ha? You don't understand, Amara. We tried calling my dad, but he told us to stay silent at siya nang bahala sa lahat. We're also young and stupid at time, Amara. Araw-araw ako pinapatay ng konsensya namin. Olsay, hindi matatawaran. Kaming lima, abogado ng mamamayan. Justisya para sa bayan. But the truth is, kayo mismo ang nagkait na justisya para kay Lyra. Dapat lang na may managot sa inyo, Fatima. Huli na at patay na silang lahat, Amara. Dahil sa obsession mo kay James, namatay si Lyra.
because of your desperation and jealousy. Ano? Nang namatay ba si Lyra, nagustuhan ka ni James? Di ba hindi? Dahil pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. Kung alam ko lang na hindi niya ako magustuhan, ay sana matagal ko na pinatay ang pagkakaibigan natin. I also regret everything. So don't blame me everything on me. You regretted everything. But at what cost? Dahil sa iyo pa rin nagsimula. Shut up or I kill you too. Don't be funny. Did you also kill our friends? Of course not. Why would I do that? I didn't kill them. Alam ko. I know you didn't kill them. It's not funny. I know deeply in your heart that you won't kill our friends. At wala reason for you to do it. At hindi mo rin pinatay si Helen dahil magkasama tayong 5 when she took blood. Your friends, not my friends. Let's just say the very best way to kill Helen is to give her favorite chocolate with poison. If there's one reason why I'm doing this, it's for revenge out of love and longing. Alam kong natatakot ka. Ganito rin ang nararamdaman ng kapatid kong si Lyra. Kapatid? Goodbye, Fatima. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hindi mo malang magkita yung mukha ng pumatay, Amara. Kailangan ng mga kaibigan mo ng hustisya. What a perfect acting, Amara. Yan! Ganyan yung ipapakita mo sa mga otoridad kapag nagtanong sila tungkol sa nangyari. Para hindi sila magduda. Matagal ko na itong pinaghandaan. Matagal na natin itong pinaghandaan. Nung araw na namatay si Lyra, binayaran nila yung nakakita. Tapos, hindi na nakamit ang hustisya ni Lyra. Ate, anong gagawin natin? Pinagkait na nila sa atin ang hustisya, katotohanan, at respeto sa pagkamatay ni Lyra. Masama ang gumanti, Amara. Pero ibang usapan na kapag buhay na yung kinuha. Kung hindi tayo kayang tulungan ng sistema, makikiisa tayo sa sistema. Buhay ang kinuha, buhay din yung kapalit. In other words, Sa uri ng bansang ito, nauso ang tagu-taguan. Taguan ng hustisya, in other words, taguan ng katotohanan. Nakakaawa ang ating lipunan. Hustisya'y tumatakbo, pilit na tinatakasan. Habang ang mga may salay, marunong maghugi sa mga may kapangyarihan. Kapag di mabago ang bulok na galawan, aanyayahan kang sumali sa kalakalan. Dito, ang panalo'y hindi ang may pananagot, kundi ang mahusay magtago sa mismong katarungan. Sa bansang uso ang tagu-taguan, sino ang magtatago ng hustisya at katarungan? At sino ang maghahanap ng katotohanan?